Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Okay, ang nasa harap ko po ay isang 70 years old, 70 pasyente na babae, no, na meron pong diabetes. Okay. So, magandang umaga pa ba? Hapon na pala, sorry. Okay. So, ilan taon na po yung diabetes ninyo? Mga pala daw ka lang. Ilan na katuig? Pag isa katuloy na daw ka kung diabetes. Usa pa lang katuig? Lima. Kailan? Mga 5 years na. 5 years, Oo, 5 5. taon na po. Okay. Sige po. Yung glycosylated hemoglobin, HbA1c, ito pong nag-reflect ng kanyang sugar level niya for the past 3 months ay 12.8, no? Ang cut-off po natin dito ay 6.5. So times 2 po ito. So napakasama talaga itong itong level na ito. Kaya palagi ko sinasabihan mga pasyente na kandidato na talaga sila magpa-dialysis, no? God forbids, pero pag hindi natin sila sinasabihan, hindi naman natin sila tinatakot, no? Pero mangyari po 'yan. Mag-ingat po kayo, nanay, ha? Oh, Doc, sige. Siguro mga 75 years old pa. 5 years from now, huwag kayong mag-alala, madialysis na po kayo. Kain pa more. Sige. So talagang hindi po kayo nagdidieta, number 1. Or number 2, hindi kayo uminom ng gamot, or palagi nakakalimutan. Or number 3, lahat ng gamot epektibo naman po para sa diabetes, no? Pwede rin baka kulang po yung gamot po natin. Lalo na pag nakaraan ng Christmas season, baka yung diet ninyo talagang hindi po ninyo na control. Sige, ano pong previous glycosylated hemoglobin po ninyo? Dati po, ilan po? Ngayon 12.8. Dati po, ilan pong HbA1c po ni nanay? Hindi ninyo. Okay, it's okay. How about fasting blood sugar? Dati po, ilan pong blood sugar ni nanay? Kung naalala po ninyo. Fasting. Hindi. Kabalo ka na, ma'am? Kabalo ka? Pila? Nag-run ka sa ibang sugar? Kunos kung 12? 12 gyapon. So, murag nana din ha, per minute, 12. Okay. 12.8. Yung fasting blood sugar, nagre-reflect po palagi yan ng sugar intake, no? The past 24 to 14 hours, no? Ang fasting blood sugar. Whereas ang glycosylated hemoglobin, HbA1c, nag-reflect ng intake the past 3 months, yung average intake po niya. Anyway, ano pong gamot ninyo? Ito bilahatag niyo mo doon. Okay, sige po. Katong nanganin ko ba doon? Opo. So, ano pong nararamdaman ninyo ngayon? Anong sidok na luya ko ba? Luya, akin sa may dili maluya na 12.8 man imong HbA1c. Ang luya is parang palaging feeling napapagod, no? Parang matamlay, walang lakas. Ayan, sa Bisaya, permin nagaluya. Kaya sabi ko sa kanya, sino bang hindi maluya, sino bang hindi mapapagod or matamlay or walang lakas kung ang sugar level ganyan kataas? Malamang po, number 1, syempre, ang muscles ng isang diabetic, pag mataas ang blood sugar, mawawala ng lakas, no? Okay? Ito yung nabigay niyo yung last Sige time pa. ko. Okay, pakiawak lang muna. At saka number 2 po, pwede po sa sobrang taas ng blood sugar, malakas umihi, at madadala, mahihila po yung potassium ng katawan ni nanay sa ihi, no? Okay? Kaya pag mababa ang potassium, syempre, manghihina talaga yung muscle, no? Okay, so, kaya expected po talagang mapapagod ang isang tao pag mataas po yung blood sugar, no? So, wala naman po kayong lagnat. Wala daw. Okay, hindi naman po kayo nahirapan mag-ihi.
masakit pag umihi. Wala. Kasi we have to make sure wala po siyang UTI. Kasi alam na po natin, kandidato ang mga diabetic, lalo yung poorly controlled diabetic, kandidato talaga sila mag-UTI. Okay? So, hindi naman kayo nagtatae or sumusuka the past few days. So that, kapoy. So that we have to make sure. Pero pagdating, palagi siya nagreklamo, kapoy. Napapagod daw siya. Pero sigurado po ako, pagdating sa kain, hindi ito napapagod siguro. Tama po ba? Ha? Sige kapoy. Pero pag apon sa kaon, walay kapoy, no? Hindi ka, gamay naman kung kaon. Gamay na lang. Konti na lang daw ang kinakain niya. Daw, ha? Daw. Okay, sige. So, tingnan natin yung blood pressure ninyo. Kasi isa rin. Okay? Minsan kasi, pag mataas ang blood sugar, magloloko ang blood pressure. Okay? Pero madalas, mag-akyat yung BP nila dahil sa yung pag-control ng blood pressure po ay nakadepende po sa nerve. So, kung magkakaroon po sila ng autonomic neuropathy, kasi masisira yung autonomic nerves dahil sa mataas ang blood sugar. Yung autonomic nerves po, yun po ang nagkakontrol ng paglaki ng blood vessel or yung pagliit ng blood vessel. Kaya pag magliit, dahil sa mataas ang blood sugar at nang loloko yung autonomic nerves niya, mag-akyat. Kaya madalas po, pag mataas ang blood sugar, tumataas ang blood pressure. Okay? In fact, yung mga walang high blood po, yung mga walang high blood, pag makaakyat yung blood sugar nila, dahil may diabetes po sila, walang high blood, makaakyat yung blood pressure nila. Okay? Kaya po, huwag kayong magmamadali, mag-inom ng gamot para sa high blood. Kung alam niyo wala kayong high blood, kasi dahil yung high blood pressure niyo ay dahil po sa mataas ang blood sugar. You just have to control your blood sugar. Automatic, pag mababa yung blood sugar ninyo, kusa lang po magbaba yung blood pressure ninyo. Okay? So, iti-check ko po yung blood pressure ng nanay kasi pwede po siguro mababa yung blood pressure. Okay? Kahit ang mas madalas sa mga poorly controlled diabetic po ay makakyat yung blood pressure nila. Kasi po, pag mababa po ang blood pressure ni nanay, pwede rin po isang dahilan kung bakit walang lakas si nanay. Napapagod. Sige, sandali lang nanay, ha? Check po natin yung blood pressure ninyo. Okay. Maganda naman po yung blood pressure ninyo. So, hindi po dahil sa blood pressure ninyo kahit napapagod. So, i-check rin po natin yung heart ng nanay. Baka mamaya nagloloko yung puso niya, which is unrelated sa kaniyang diabetes. Pag nagloloko ang puso, lalo pag may irregular heart rhythm, syempre, minsan, hinihinga lang pasyente at magreklamo sila na napapagod po sila. So, pakinggan ko po muna yung heart ni nanay, ha? Sadali lang po, nanay, ha? Maganda naman po, so far, ha? Sa ngayon, ha? Habang pinapakinggan ko po yung puso ninyo. So, malamang yung napapagod po ni nanay, wala na po akong ibang makitang dahilan except dahil po sa pag-akyat ng blood sugar level ninyo. Ngayon po napapagod kayo dahil mataas ang blood sugar level ninyo at sasabihin ninyo, konti naman ang kinakain ko, Dok. Pero ang tanong po natin is, bakit mataas pa yan? Dahil po, marami po kayong kinain yung nakaraan na 2 to 3 weeks siguro, kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba? Katong Nagainom ba kag-coke mga soft drinks? Pero kusog siya makaon. Malakas siyang kumain. Nung December 25, kain January siya 1. ngayon, tapos makalipas ng isang oras, kakain na naman. Bakit ganun, nanay? Kasi Gutom masarap. daw. Gutom. Masarap siguro. Kasi nasa harap mo eh. Tama po ba? Kasi alam mo ninyo, kailangan talaga tulungan natin yung kanyang appetite. Kasi pag ang tao may makikita ng pagkain, nako talagang makisabay. Hindi talaga may iwasan. Imbis hindi nagugutom, magugutom. Sa tingin pa lang, lalabas na yung acid. Pag lumabas yung acid dahil sa tingin lang, syempre magugutom.
Yung iba, sa isip pa lang, kahit walang ulam na sa harap niya, walang pagkain, pero dahil naisip niya yung pagkain, kung anong kainin niya mamaya, maglabas yung acid, magugutom na naman. Yung amoy pa lang, yung amoy, kahit hindi na nakita yung pagkain, kahit hindi na naisip yung pagkain, pero pag meron pagkain sa bahay at may amoy, yun pala, maglabas yung acid. At siya po, talagang magugutom po siya. Kaya po, yun lang. See no evil, think no evil, smell no evil. Kaya kayo po sa kasama niyo sa bahay, pakitago po niyo ang mga pagkain pag medyo malayo po yung oras. Okay? Ng kain. Ano po Okay? yung question ko, Doc? Ano po yung mas maganda yung kailangan yung kainin? Kainin niya. Needs niyan. Well, the usual po, katulad ng sinabi ko sa mga pasyente kung may diabetes, number 1, pag kumain po kayo, huwag kayong magpabusog. Malapit ang busog, tama na. Pag mag-burp kayo, ibig sabihin, puno na po yung tiyan ninyo. Lalong titigil na po kayo sa kain. Kasi, pag mag-burp kayo, ibig sabihin, puno na yung tiyan ninyo. Kaya, pinalabas niyo yung hangin na nasa tiyan, pinaakyat niya at kaya po nagba-burp po kayo. Kaya po huwag kayo maghintay na mag-burp kayo para magtigil kayo sa kain. Pangalawa, tuwing kumakain kayo, yung sinabi ko, eat 90% full. Okay? At yung dinner rice po ninyo, bawasan mo na 50%. Bawasan mo pa yung carbon nyo sa gabi lang. Okay? Pangatlo, hindi naman kayo uminom ng alak, no? Red wine. Okay. Kasi masama talagang alak at saka mas matindi yung alak kaysa yung tamis. Kasi ang tamis po, carbo is 4 calories per gramo lamang. Well, samantalang alak, 7 calories per gramo. Ibig sabihin, mas madaling umakyat yung sugar level ninyo pag uminom kayo ng alak, Hindi naman po. Okay. Pang-apat, before kayo kakain, uminom kayo ng maraming tubig. 1 glass of water para at least yung bodega ninyo sa stomach medyo napuno na ng kalahati para madali kayong mabusog. Okay? So, yun lang po ang talagang gawin po ninyo. At saka yung mga matatamis, kung pwede, itigil na po natin o kaya bawasan na po natin ng 50%. Okay? Doc, may tanong Maraming po. salamat po.